Okay, please settle down. Huwag kayo mag-alala. Sinabihan ako ni Papa na mabilis. So, okay, I will do my best na 15 minutes matapos ito. Hindi totoo yun, joke-joke lang yan. Okay, so God is good. And all the time. Hallelujah, praise the Lord. Sige, bilang paggalang sa salita ng Panginoon, alam ko na pagod na kayong umupo ay tumayo, pero tayo ulit. Praise the Lord. Bilang paggalang sa salita ng Panginoon, sabayan niyo ako pagbasa, no? In Acts chapter 16, verses 22 to 24, it says, a mob quickly formed against Paul and Silas, and the city officials ordered them stripped down and beaten with wooden rods. They were severely beaten, and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they didn't escape. No? So sa Tagalog, kinulong po si Paul at saka si Silas. Mga pastor po ito, mga apostle po ito. So the jailer put them into the inner dungeon, mamaya malalaman ninyo, and clamped their feet in the stocks. Next slide please. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And other prisoners were listening. 26. Suddenly, there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundation. Grabe, no? Nagkaroon ng lindol. All the doors immediately flew open and the chains of every prisoners fell off. Next slide, please. Haba na ito, Pastor. Wala kayong magagawa. The jailer woke up to see the prison doors wide open. He assumed the prisoners had escaped. So he drew his sword and to kill himself. But Paul shouted to him, "Stop! Don't kill yourself. Nandito lang kami." My title for this morning is, When God Shakes the Ground. When God shakes the earth. When God shakes the ground. Lahat po tayo yumuko at manalangin. Aming Ama, aming Diyos, ang salita na ito, Panginoon God, bigyan niyo po ito, Diyos, ng anointing upang maintindihan, magbago sa aming mga damdamin. Panginoon, hindi lamang po ito, Diyos, isang kultura na kami ay nandito, Diyos, hallelujah, every Sunday, but this is intentional worship, Panginoon God. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na magbago po, Panginoon God. Hallelujah, Diyos. Baguhin niyo po ang aming mga puso according to your words. Dalangin ko, God, hallelujah, O Diyos, mangusap ka, lalo na sa aming marinig ngayon. Gamitin niyo ako, Diyos, hallelujah. Instrumento lamang ako, God, ng iyong mga salita. Makita, O Diyos, nawa sa aking buhay ang iyong kaluwalhatian at kaluwalhatian lamang. Panginoon, salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Inayaan ko lahat, no, na mag-settle down muna yung mga bagong dating, yung yung tablet ko hindi na gumana, stilan. Okay, sige. Sa ako, wag tong papalpak, ha? Okay, wag papalpak to. So before tayo magsimula, mga kapatid, batiin mo ang iyong katabi. One more time, sabihin mo, nagagalak ako na makita ka. Sige. Okay. Yung may kurot, sabihin mo, mga kapatid. Okay, nagreklamo na si Eli sa akin. Sabi niya, Pastor, wag na pong kurot. Ako po palagi. Hallelujah. No, praise the Lord. So, before tayo magsimula, hindi po lingid sa inyo. Hindi po sikreto sa inyo na kahit na po kagabi, no? Bago tayo magsimula, no, pinali ko sa Bible study, 5 point something sa Sambales. Nung ako ay nakauwi, may 6 point something naman sa Kagwait sa Surigao.
So, niyayanig ang ating Pilipinas, bansang Pilipinas. Now, alam nyo, na-imagine nyo ba, itaas nga po ang mga kamay ng mga Bisaya dito. Oh. Para kami mga Tagalog pastor. Oh, relax lang, okay? Na-imagine nyo ba yung kasi mga Bisaya, hindi naman tayo nalindol dito eh. Yung mga Bisaya kasi nalindol sa Cebu, din sa Davao, no? Na-imagine niyo yung kanilang sitwasyon doon? Parang, tingin ko lang, parang wala nang gusto mag-CR ngayon eh, sa kanila. Na-imagine nyo ba? Ay, takot na sila mag-CR kasi pag nag-CR sila, baka biglang lindol. Ay, hindi natin alam, no? Kaya marami pong mga CCTV doon na natutulog sila, hindi sa kwarto, sama-sama sila doon sa sala. Now, alam niyo na ang balita, alam niyo na ang nangyari sa Davao, no? Alam niyo na ang nangyari sa Cebu, may pagyanig, may paglindol. Now, hindi po ako nandito sa inyong harapan para takutin kayo. No. This is not my intention na takutin kayo or, iyanigin kayo. Nililindol lang nga tayo. This is not my intention. But again, next slide please. Look at this. Next slide. Okay? Wala ba? How to see the perspective of God about the earthquake. How to see the perspective of God about the earthquake. Marami po tayong hula, marami po tayong sinasabi patungkol sa lindol. Pag may lindol, ang tao ang daming sinasabi. Amen? Pag may lindol, ang daming sinasabi ng tao, ang daming gustong punain ang tao. No? Maraming nagsasabi dahil nga po, nilindol na tayo kasi kurap daw ang bansa. Now, maraming haka-haka, maraming gustong sabihin ng tao. Pero, tingnan natin, ano ba ang perspective ng Diyos? Although hindi natin makuha at hindi natin maarok ang karunungan ng Diyos, pero meron tayong maintindihan. Sa umagang ito, kahit kakapiragot lamang, may maintindihan tayo mga kapatid. Ano ba ang pananaw ng Diyos? Pananaw ng Diyos. Ano ba ang naratibo? Ano ba ang perspektiba? Ano ba ang pagtingin ng Diyos patungkol sa earthquake? Pastor, bakit ang Diyos? Versikulo tayo. Ang sabi sa versikulo, tingnan niyo ang versikulo. In Psalms 24 verse 1 to 2, the earth is the Lord and everything in it, the world and all who live in it. For He founded it on the seas and established it on the waters. So, Pastor, ipaliwanag mo. Ang bagyo, ang lindol, ang baha, lahat yan ay pagmamay-ari ng Diyos. Parang hinay man ang inay. So, ang lindol, ang bagyo, ang tsunami, ang lahat po ng calamities, even pandemic, COVID-19, lahat ng ito, pagmamay-ari ng Diyos. Now, inallow ng Panginoon na mangyari ang lindol. Bakit? Pastor, bakit may lindol? Dinig ba ako sa likod? Bago ako pumalaot, one more time. Yung iyong nasa likod, harap-harapan mo, sabihin mo, makinig ka sa mensahe. Wag mo na kayo mag-cellphone. Kung cellphone man yan, okay, notes. 24/7 na kayo nagsi-cellphone doon sa lagpas-lagpas na imperial na na internet. Sobra-sobra na ang inyong panahon sa pag-cellphone. Dito kayo, 30 minutes lang ako, huwag kayo mag-ala. Mind you, 10:30, finish or unfinished, pass your paper. Oh, I will end up my, ganun lang talaga. Mabait si Pastor. Now, here we go. So, ibig sabihin mga igsoon, Mother Angie, ang lindol ay parte ng Diyos. Inalaw ng Panginoon. Sir Jet, welcome ulit.
Praise God. So, ibig sabihin, inalaw ng Diyos ang lindol. Hallelujah. Can I hear amen? Inalaw ng Diyos. Huwag mong sumpahin ang Panginoon, bakit lumindol? Kasi may plano ang Panginoon, bakit may lindol? Can I hear amen? Now, sa story natin, kanina, binasa natin, yung English kanina. Si Paul at saka si Silas ay pumunta sa Macedonia. Pastor, saan itong Macedonia? Ang Macedonia po ay sa Greece. Sa Greece, nandun ako kahapon. Hallelujah. No? Kasama ko doon nandun ako sa Athens, Greece. Kumain po ako doon ng mga pizza. Sa Italy pala yung pizza, so mali ako. No? Mali ako. So si Paul at saka si Silas ay nag-preach ng Word of God ng salvation doon sa Macedonia, sa Greece. Now, mga kapatid, ang nangyari, meron pong isang tagapaghula ba, yung mang tatawas. Sabihin mo sa iyong katabi, mang tatawas. Kasi sa Pilipinas kasi mang tatawas. Oo, mang tatawas. Sa lahat po ng grupo, no? Grupo ng lapidaryo, grupo ng nagpo-post doon. May kakilala ba kayong mang tatawas? Pastilan, gusto ko na talaga replyan. Gusto ko na replyan. Sabi ko, Rexona po, wala pong tawas. No? So sa panahon na yun, may isang babae na mang tatawas, manghuhula kuno. Oh. Pero nung dumating si Paul at saka si Silas, nakita ng manghuhula ng babaeng ito. Sabi niya, mag-ingat kayo kay Pablo. Mag-ingat kayo kay Pastor Bong. Kasi nagpipreach si Pastor Bong sa Southville. At saka si Pastor Jeff sa Southville. Pagbaba ni Pastor Bong sa L3, may sumisigaw agad. Mag-ingat kayo sa pastor na yan. Kasi ang pastor na yan, nagsasabi siya ng katotohanan. Ang pastor na yan, nagsasabi siya ng kaligtasan. Kada hirimin? So, nireview ngayon ni Pastor Bong at saka ni Pastor Jeff. Sinabi, pinito ko lang, yun ang nangyari kay Pablo at saka kay Silas. Sinabi ngayon ni Paul at kay Silas sa babae, lumayas ka, Satanas. Nung lumayas si Satanas, hindi na nakapagtawas, hindi na nakapanghula, at hindi na nakapagpagamot ang babaeng yun. Dahil nga po hindi na nakapagpagamot, anong nangyari? Nawalan ng kita ang may-ari ng babaeng yun. So, pera-pera talaga. Dahil nga nawalan ng pera ng pagkabuhayan, anong ginawa? Pinakulong si Pablo at saka si Silas. Kasi wala nang kakayanan na mangtawas Wala nang kita. So dahil wala nang kita, pinakulong ngayon. Sino? Si Pablo at saka si Silas. At hindi lang pinakulong. Talagang nilatiko at ayun, pinasok na sa kulungan. Kanahir, amen? Yun ang story. Now, ano ba ang perspective ng Diyos? Bakit may lindol? Number 1, ate. Before the earthquake, before the shaking, makinig kayo mga kapatid ha? Saglit lang ito, bibilisan natin. Before the shaking, there is always persecution of the truth. Bago may pagyanig, maintindihan ninyo, bago yayanigin ng Diyos, hallelujah, ang mundo, alam ninyo na sinusupil, pinipersecute na ang katotohanan. Tandaan ninyo, bakit nakakulong si Pablo at saka si Silas? Kasi nagsasabi sila ng katotohanan. Parang hinay man ang iman. Dahil nagsasabi sila ng katotohanan, pinakulong sila. Amen ba mga kapatid? Sounds familiar. Ulitin ko ha. Dahil nagsasabi sila ng katotohanan, ikinulong sila. Kasi sa Pilipinas, ang nagsasabi ng katotohanan, kinukulong. Magsabi ng amen. Amen. Grabe, no? Mamaya, malaman ninyo, palawakin natin. Palawakin natin. Bersikulo tayo, te. Okay. Binanggit ko na ito kanina, itong pula na lang. Sabi ng babae, itong babae ba yung nanguhula, yung mantatawa, sabi niya, these men are servants of the Most High God, and they have come to tell you how to be saved. Tingnan nyo. Si Pablo, si Silas, si Pastor Bong, si Pastor Jeff, si Pastor Clarence.
Kapag nakahanap kami ng demonyo, isa lang ang sasabihin ng demonyo. Sasabihin ng demonyo sa kapitbahay, umiwas kayo kay Pastor Bo, umiwas kayo kay Pastor Jet, kasi nagbabahagi sila ng kaligtasan. Parang hinay man ang amen? Nagkukundi na ba si Pastor Bo? Hindi. Nagkukundi na ba si Pastor Jet? Hindi. Ang mga pastor na nagpakilala tapos kinakasuhan kayo, hindi yan pastor, bula ang propeta yan. Tingnan nyo si Pastor Bong ninyo. Matanda, hindi naman, ang gagalit yan pag sabing matanda. Magsi-60 na yan next year. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero mga kapatid, sa mukha parang hindi 60. Parang 85 years old. Propesyan pa. Propesyan, ibig sabihin, darating ka pa ng hanggang 85. No? So tingnan nyo, kahit may sakit, may karamdaman, basta gawain, dahil mas mahal niya ang gawain, hallelujah, kaysa sa karamdaman, tuloy ang ministry. Amen? Parang hinay man ang amen. Amen? Palakpakan niyo. Imagine ninyo, tingnan nyo, buti pa ang Satanas, buti pa ang bulaang propeta, buti pa yung magtatawas, kilala kung sino ang totoo. Sinusundan-sundan niya ngayon si Pablo, sabi niya, wag kayo makinig dyan na kasi nagsasabi ng katotohanan yan. Mga minamahal kong kapatid, ngayon sasabihin ko sa inyo, hallelujah, ang simbahan ng Zion, nagsasabi ng katotohanan. Parang hinay man ang amen. Amen? Next slide please. Sabi ni Paul, kasi sinusundan siya ang kulit talaga. Sa anong ginawa? Nirebuke ni Paul, sabi niya, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her instantly. Tapos, umalis agad. Sino po dito ang may kapitbahay na sinasapian ng demonyo? Itaas ang kamay. Wala? Kuya Lee, huwag ka nang tumawag sa pastor. Wala. Kuya Ray, huwag na kayong tumawag sa pastor. Tito, huwag na kayong tumawag sa pastor. Pag may demonyo, mukhang demonyo na umaligid-aligid sa kapitbahay, yung mga kapitbahay niyo na mukhang demonyo, huwag naman yung mukhang demonyo. Judgmental naman tayo masyado. No? Yung bang ugaling demonyo ba? Isa lang ang gawin nyo, i-rebuke nyo. Sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Pero huwag nyo gawin yan sa asawa ninyo. Baka ikaw ang mapalayas. Huwag, Baka po titira po si Tito doon lamang sa mga babuyan. Hindi na po aangat, hallelujah. Kakain na lamang ng mga talbos, hallelujah. Pati talbos ng okra kinakain na. Praise the Lord. Hello, gising pa ba lahat? Now, next slide please. Okay? Tingnan ito. Hinubaran si Pablo at nilatiko. At anong ginawa? They were severely beaten and they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure hindi sila makatakas. Now, look at me. Anong kasalanan ni Pablo at saka ni Silas? Wala. Bakit sila pinakulong? Kasi nagsasabi sila ng katotohanan. Can I hear amen? Now, napansin niyo bakit niyanig ang bansang Pilipinas ng lindol? Bakit, Pastor? Ito ang sinasabi ko. Inalaw ng Diyos, Tita Joan, na yanigin ang Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas, mas pinapaboran ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Palakpak igsoon. Next slide, please. Next slide. If this nation oppress the truth and elevate the lies, shaking will come. Parang hinay man ang amen. If this nation, the Philippines, oppress the truth and elevate the lies, shaking will come. If the society reject the truth and embrace the lies, shaking will come. Trilyon na
ang ninanakaw sa bansa. Hindi po ito politiko. Pastor, huwag kang magsabi ng politics sa simbahan. Sino ang nag-review kay David nung siya ay nagkasala? Sino? Si Nathan. Sino si Nathan? Propeta. Sino ang mga propeta? Pastor. Sino ang magre-review sa bayan? Walang iba kundi ang mga pastor. Parang amen? Trilyon-trilyon sa kaban ng bayan ang ninanakaw. Sino ang nakakulong? Yung nag-post na nakalagay, bugo ang presidente. Kamong mga Bisaya, alam nyo ang ibig sabihin ng bugo? Ha? Bugo. Wala po nakalagay doon na patayin ang presidente. Sino nakulong? Yung nag-post na bugo ang presidente. Sino ang hindi nakulong? Yung trilyon-trilyon ang nagnakaw ng mga pastilan. May nakulong ba sa Diskaya? May nakulong ba? Wala. Disgrasya. Can I hear amen? We embrace the lies rather than the truth. If the society rejects the truth and embrace the lies, shaking will come. If the people mock the truth and celebrate the lies, shaking will come. Pastor, please expound. Next slide, please. There is absolute truth in God's word, prophecies. Can I hear amen? Kung absolute pala ang katotohanan na galing sa Biblia, bakit tayo naniniwala sa mga propesiya ng tao lamang? Mas hina-highlight nyo pa ang propesiya ng tao na mga negro, na mga pastilan, na magsasabi, there will be an earthquake. There will be an earthquake in the Philippines. Hindi pa yan ang propesiya. May propesiya ng Biblia 2,000 years ago. Can I hear amen? Masyado tayo nainig sa mga tao. September 23, mag-rapture na. October 15, mag-rapture na. November, mag-rapture na. Masyado tayong nakikinig sa mga propesiya ng tao. Mali ba yung pastor? Hindi. Pero kung mas pinapaniwalaan mo ang tao kaysa sa salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, maghanda ka kasi araw-araw, this will be the last day of our lives. Magpaka mga igsoon. Parang hinaman ang amen. Amen? Ako pwede akong mag-video eh. Oh. Tapos pipikit-pikit ang aking mata. Tapos sasabihin ko, I declare that there will be an earthquake. Without prophecy of the man, the Bible already tells us that there will, on the last days, there will be an earthquake. Parang hindi naman amen. So, ibig sabihin mga kapatid, mas in-impress pa natin ang tao kaysa sa katotohanan ng Biblia. Sabihin mo kasi yung katabi, magbasa ka kasi ng Bible. Yung Bible natin display. Jesus is the only way to salvation. Yan ang katotohanan. Can I hear amen? Jesus is the only way to salvation. Yan ang katotohanan. Pero anong in-embrace ng mundo? Maging mabuti ka lang. Mabuti ka lang. Ang mga gawa mo ang magpapapasok sa'yo sa langit. Pastilan, hindi po. The only way para makapunta ng langit is to accept Jesus Christ. Amen. Ito ang katotohanan. Sin is real and must be repented. Nabanggit na ito kahapon. Anong sabi ng mundo? No. Just follow your heart. Kapatid, sasabihin ko sa iyo, do not follow your heart. Bakit, Pastor? Because your heart is deceitful. Makasalanan ng puso. Can I hear amen? If it makes you happy, it is not wrong. Marami nagsasabi, sige gawin mo kung ano ang nakakasaya sa iyo. Si Hitler. Kilala mo si Hitler? Pinsan ni Kibuloy. Nakalive tayo? Okay lang. Hindi ko na Tingnan to. Si Hitler, Beniko.
Yung pagpatay niya sa mga Hudyo para sa kanya, masaya yun. So dahil ba masaya, okay yun? Hindi. So ibig sabihin, sin is real. Yung kaliwa mo, tapikin mo at kurutin, sabihin mo, magbago ka na. Next slide please. Panagutin ang mga kurakot ng bayan, pinakulong ang pobre. Ang katotohanan dapat panagutin ang mga kurakot ng bayan. Ang pinakulong ang mga pobre. Tingnan niyo mga kapatid. Eternity is real. Heaven and hell is real. Yung nasa kanan mo, bawian mo, sabihin mo, totoo ang impyerno. Sabihin mo. Anong kasinungalingan? Hindi, may purgatorio. May purgatorio. May nasa gitna. Pag nasa gitna ka pa, kapag ipag-pray ka ng mga mahal mo sa buhay sa langit, sa lupa, oo, tapos magbabayad ka sa pare, praise the Lord, hallelujah. Naalala ko yung kwento ni Papa, hindi ko makalimutan yan. May isang Chinese na namatay, yung kanyang husband niya. Naiwan sa asawa yung ari-arian. Art, hindi po ikaw yung inchik na yun, ha? Alam ko, Chinese ka, pero hindi ikaw yan, ha? Hindi ikaw yan. So, namatay! So, pumunta yung Chinese na asawa. Sabi ngayon, Father, sa pare ba? Father, nasan po si husband ngayon? Sabi ng pare, nasa purgatorio. Kasi yun po ang turo eh. Huwag niyo po akong maliin. Tama po yan. Yung sinasabi ko, katotohanan. Can I amen? Katotohanan sa kanila ba na may purgatorio? Ano pong gagawin po namin, Father po, para makapunta po ng langit? Gumawa ka ng mabuti, magbigay ka sa mga kawang-gawa, at magbigay ka sa simbahan. So mayaman, so nagbayad palagi, milyon-milyon. Uy, milyon-milyon kada week. Meron ka na milyon. Para isang taon na, puro milyon na lang binibigay. Parang medyo napurnada na yung medyo nagalit na yung asawa ba? Father, saan ba yung aking husband? Pag ganun ba o pag ganun? Sabi niya, malapit na po talaga, mga isang angat na lang, langit na. Sabi ng asawa, Father, pwede bang bulungan mo yung asawa ko? Sabihan mo na tumalon na lang. Wala na akong pera. Tumalon na lang, sayang yung milyon eh. Mga kapatid, ang katotohanan, walang purgatorio. Amen? Pag namatay ka, dalawa lang. Langit o impyerno. Pili, kapag may Jesus ka, automatic langit. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, tanggapin mo si Jesus. Hallelujah. Come on, church. Sa mga nanonood sa live, hallelujah, tanggapin mo si Jesus. Praise the Lord. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Oh, Jesus will come back again. Be ready. Sabi ng iba, hindi nga tuloy September 23. Katotohanan, be always ready. Amen? So next slide please. This generation cancels the truth and crowns the lie. At ang kasinungalingan, they call it freedom. And holiness is oppression. But God's truth remains unshaken. Tanggapin mo man o hindi, ang katotohanan ng Diyos ay mananatiling katotohanan. Palakpakan natin ang Diyos. Okay, next slide. Okay, malapit na. Dalawa lang ang punto ko. Praying, praising, shaking, and breaking. Apat. Next slide, please. Around midnight. Ito na tayo. Saan si Pablo at saka si Silas sa panahon na ito? Saan? Nasaan ngayon? Okay, ulitin ko. Nasaan si Pablo at saka si Silas sa panahon na ito? Nasa kulungan. Si Pablo at saka si Silas po ay humut-hubad, nalatigo, mga sugat, mga kapatid, nasa kulungan. Here we go. Around midnight, Paul and Silas were praying. Kapatid, nakakulong na si Pablo at saka si Silas. Anong ginawa? They were praying. And singing hymns to God. Anong singing hymns, Pastor? Kumakanta sila ng mga papuri sa Diyos. Nakakulong. And the other prisoner were listening. Dito muna tayo. Bago kayo tuloy. Si Pablo
At saka si Silas, mahina ang kanilang pangangatawan kasi binugbog na sila. Kuya Rusty. Can I remind? Next slide please. Ganito ang picture. Look at that. Yan po ang kulungan sa Roma. Nakatali ang liig, nakatali ang kamay. Ayan. Ang sitwasyon po is, saan po ba ang mga kulungan sa Roma? Believe it or not, ang kulungan natin ngayon dyan sa city jail at saka sa provincial jail, malinis pa po yan, madam. Kasi sa panahon na yon, kapag ikaw ay nakulong, hallelujah, ikaw po ay nasa malapit sa sewage, kanal ba? Kanal. So lahat ng dumadaloy na mga, sorry for my word, mga tae, mga dumi, malapit lang po doon sa kulungan sa ilalim. Nandun, kasama nyo na po doon, mga kapatid, ang nagsasayawan, ang mga pusa, ang mga, cockroach, mga daga, nandun na po lahat. Maaari nga po, mga kapatid, hallelujah, kinakain na nga ng mga daga ang kanilang mga sugat. Pero anong nangyari? They praise the name of God. Parang gini man ang amen. Palakpakan natin ang Diyos. Tanungin ko kayo, nowadays, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, hallelujah, ang dami pong mga mahihinang mga born again. Bakit, pastor? Kapag may lagnat, you call it anxiety. Kapag walang pera, sinasabihin mo anxiety. Kapag bagsak ka sa grado, sinasabihan mong anxiety. Kapag hindi ka lang sinagot ng jowa, sinasabihin mong anxiety. Kapag bagsak sa grado, sinasabi mong anxiety. Pastilan mga igsoon, nung unang panahon, walang anxiety. Meron lang anxiety. Mga minamahal kong kapatid, nung unang panahon, sa panahon ni Paul at saka si Silas, kahit sila ay nakakulong, kahit sila ay sugatan, kahit po sila, doon walang ilaw, madilim, mabaho mga kapatid, at sila ay pagod na pagod, mentally exhausted sila mga kapatid, but they were spiritually alive. Can I amen? Because Paul and Silas believed, yes, they were prisoners physically, but they were free spiritually. Palakpakan nyo nga ang Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal kong kapatid, anong nangyari? Balik mo ate, balik mo. Versikulo. Suddenly, pagkatapos nilang manalangin, pagkatapos nilang magpuri, there was a massive, when I say massive, this is a 10.0 magnitude earthquake. Massive! Nagkaroon ng lindol pagkatapos nilang magpuri, pagkatapos nilang manalangin, there was a massive earthquake and the prison was shaken to its foundation. All the doors immediately nabuksan. And the chains of every prisoners fell off. Next slide please. Next slide please. Hindi sila nag-antay. They didn't wait for deliverance to pray and praise. They pray and praise until deliverance came. Sino po dito ang dumaan sa problema, itaas ang kamay? Taas, kahit hindi pa dumarating ang sagot ng Diyos. Seryoso ako. Kahit hindi, alam ko na meron kayong hinaharap na problema. Pero habang hindi pa dumarating ang sagot ng Diyos, isa lamang ang sikreto. Manalangin at magpuri sa Diyos. Pwede ba yung nasa likod mo na mukhang problemado, kurutin mo at sabihin mo, purihin mo ang Diyos. Na-imagine nyo ba habang nasa kulungan si Pablo at saka si Silas? Amen ba mga kapatid? Habang sila nandoon sa kulungan, hallelujah, sila ay kumakanta, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw. Pero ang mga nasa katabi niya, mga kulungan, nakakulong, hindi nagsasabing baliw. Sinasabi nila, ano kaya ang kanilang ginagawa? Mga kapatid ko sa Panginoon, kapag may problema ka, magpuri ka sa Diyos. Tito, habang ikaw ay nagpapakain ng baboy doon sa laluya, sa ilat,
purihin mo ang Diyos. Amen. Kahit sabihin ka ng kapitbahay na baliw, baliw sila pero hindi ikaw. Hallelujah. Kasi ikaw nagpupuri sa Panginoon. Amen. Sa lahat ng installer ng Imperial. Hallelujah. Kung kakanta kayo habang kayo nandoon sa nagkakabit. Hallelujah. Habang kayo umaakyat, nag-i-install. Hallelujah. Ikaw ay kakanta, kalakasan ko. Ayun pala, nakurinti na. Hallelujah. Ay ikaw. Kanahin. Amen. Sa mga nagmumotor, back and forth na sa helmet. Ako kapatid, kumakanta ako. Kumakanta ako sa helmet. Kinakantahan ko ang aking Panginoon. Can I hear amen? Next slide please. Why there is shaking? Malapit ako matapos. Why there is shaking? Bakit may lindol? Sige, literal. Sir Jet, bakit may lindol? Sa mga believers, sabihin mo sa iyong katabi, para sa iyo to. Sige, sabihin mo sa katabi, para sa iyo to. Sa mga believers, bakit may lindol? Di ba pagkatapos nilang manalangin, pagkatapos nilang magpuri, lumindol? At nung lumindol, lahat ng nakatali sa kanila na talikala, lahat ng mga nakatali sa kanila or ano man ang meron sa kanila nakakulong, lahat yan ay nawala. Sa mga mananampalataya, katulad ni Pablo at saka ni Silas, bakit may paglindol? Number 1, to break the chain of everything. Pastor, ano ba ang everything na yan? Lahat ng nakagapos sa mga believers, lahat. Kasi hanggang ngayon, marami na ang pinalaya ng Diyos, pero nakakulong pa rin. Pastor, saan nakakulong? Next slide please. Bakit may pagyanig? Bakit may paglindol? Para palayain kayo ng Diyos. Saan? Number 1, sa greed. Sa katakawan. Sa kasakiman. Marami pong mga believers nasakim pa rin. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang maging sakim. Parang hinay man ang himen? Huwag tayong maging sakim. Pinalaya tayo ng Diyos. Bakit may paglindol? Para ma-realize sa atin na huwag tayo maging sakim. Pangalawa, condemnation. Marami sa atin dito mga judgmental, mga bagagnaw. Kami ni Pastor, hindi nyo kami nakitaan na nagja-judge ng tao. No! Can I hear amen? Hindi po kami nagkukundina. Hallelujah! Ang sinasabi lang namin kung ano ang kasalanan, mag-repent kayo. Pero sa lahat ng mga adik dito, magbago na rin kayo. Ito hindi condemnation pero pakiusap. Mga rugby boys, Solvik boys, eto pa, bakit may paglindol? Para bitawan, para mawala sa inyo ang nakatalikala sa pagiging unforgiveness. Kasi marami sa atin pinatawad na ng Panginoon, pero ikaw hindi ka pa makatawad sa kapwa mo. Tapikin mo ang katabi mo, sabihin mo, magpatawad ka na. Marami nagsasabi, ayokong magsimba dyan sa Zion. Bakit? Kasi hanggat nandyan yung membro na yan, hindi ko siya mapapatawad at hindi ako magsasamba, pastila ni Muday. Sabihin ko sa iyo katotohanan, mga kapatid, wala akong pakialam sa iyo. Pinatawad ka ng Panginoon, dapat ikaw na rin magpatawad. Can I hear amen? Hallelujah, amen.
Hallelujah. Yung mga hindi nagsauli ng sinulid sa iyo matagal na, patawarin mo na. Hallelujah, mga kapatid. Hindi ka lang pinakain ng malunggay, mga kapatid. Hindi ka lang nagsamba. Mga kapatid, yung mga alugbate, hindi ka lang binigyan. Mga okra, nagtatampo ka na. Hindi ko makalimutan yun, Kuya Arman. May nag-post, hindi na ako magsamba sa church. Bakit? Hindi ako kinamayan ni pastor. Pastilan ka pala eh. Unang-una, nandun ka sa likod, nakaupo. Pagkamayan, wala pang benediction, nandun ka na, umalis ka na. O ano ba? Tapos magpo-post ka. Magpo-post ka na hindi ka nakamayan ng pastor. Magpatawad ka na. Kaya mga kapatid, hallelujah. Kurutin mo ang katabi mo, sabihin mo, umpisa mo nang magpatawad. Sige mga kapatid. Hatred! Oh! Hatred! Hatred, sama ng loob. Marami pa rin mga born again na may sama ng loob. Alam nyo, tita, sabihin ko sa inyo, yung okay na, naka-live ako eh. Yung nagpapataw ng kaso sa inyo, may sama ng loob yun sa inyo. Si Pastor Bong, binato na kami. Pasalamat ka, Brother Nico, wala ka pa doon sa panahon na yan. Oh. Binato na kami. Praise the Lord. Ngayon, patay na. Nilapitan na kami ng samurai. Ngayon, na-stroke na, patay na po. So gusto nyo mapaaga ang buhay ninyo, labanan nyo kami. Dahil may sama ng loob. Marites with wrong malice. With wrong intent. Yung bang, pwede naman magmarites na, uy, alam nyo, marites niya ang Panginoon ba? Oh. Di ba si Eli kahapon, uy, tara, King, akit tayo sa taas kasi nandun yung pag-ibig ng Diyos. Marites yun, minamarites ang Panginoon. Kanahin, amen? Di ba? Sa pagkita ng marites ba, uy, magsimba tayo. Sa atin kasi, with malice eh. Huwag na kayo magsimba dyan sa simbahan. Kita niya si Pastor Bong, wala yan. Si Pastor Jim, wala yan. Wala yan. Sasabihin ko rin, wala rin kayo. Ito pa, poverty mentality. Pwede ba yung katabi mo? Kurutin mo at sabihin mo, hindi ka mahirap. Sige na. Wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera. Sabi ko kay mama, ma, may pera ka? Wala. Sabi ko rin kay mama, ako rin. Sabi ko kay papa, ba, may pera ka? Wala. Ako din. So, tabla-tabla tayo. At least, equal. No? Doubt! Trusting themselves. Yun ang gustong tanggalin ng Panginoon sa atin. Sa mga believers, bakit may paglindol? Kasi gusto ng Diyos na tanggalin ang lahat ng ito sa buhay mo. Amen? Next slide, please. Ate, next slide. While there is shaking, dito magkatapos. Sa mga unbelievers. Bakit may pagyanig? Anong nangyari nagkaroon ng pagyanig? To bring salvation and freedom to their soul. And to glorify God. Next slide please. Tignan mo yung versikulo. The jailer woke up. Itong nagbantay ba? Nakita niya na bukas. Kumuha siya ng ilawan. Sabi niya ngayon sa ilawan, hala, paktay ka. Nabuksan. Kasi nga po, doon ang patakaran, kapag nakalaya ang preso, ikaw ang papatayin. Ibig sabihin, kung ikaw nakabantay, ikaw ang may otoridad, ikaw ang may nakasakot dyan. So, ibig sabihin, kapag nakalaya yan, ikaw ang pupugutan ng ulo. Can I remain? Can I remain? So, ano nangyari? He assumed, itong tao, itong jail guard, inassume niya na nakalaya na si Pablo at saka si Silas. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng itak. Okay? At papatayin niya ang kanyang sarili. Sumigaw si Pablo at saka si Silas. Oy! Huwag mong patayin ang iyong sarili. Nandito lang kami. The jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down, trembling before Paul and Silas. Next slide, please. Then he brought them out and asked, sabi ng jail guard, Sir,
Look at the verse. Ito ang paborito ko. Unbeliever ito ha. Unbeliever. Sir, what must I do to be saved? Anong gagawin ko para maligtas? Kayo ang magbasa yung pula. 1, 2, 3, go. One more time. Napakagandang mensahe ito. One more time. 1, 2, 3, go. Bakit may lindol? Ate Beth, Ate Lotlot, mga nasa likod. Bakit may paglindol? Para sa mga unbeliever na kumilala sa Diyos. Parang hinay man ang amen. Napansin niyo nung lindol, maraming videos. Ano ang kanilang sinasambit? Lord, Jesus, Lord, tabang. Kasi mga Bisaya eh. Lord, tabang, tabang. Lord, Jesus, Jesus. Hallelujah, tabang, tabang. Pati itaw ng mga sugarol. Pati itaw ng mga palahubog. Lord, tabang. Bakit may paglindol? Because that is God's opportunity to call the name of God. Can I hear amen? Now, kapag po may natatakot na mga kamag-anak nyo sa Mindanao, i-type nyo to. Huwag kang matakot. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hindi dyan nagtatapos. Wait lang, hindi pa nagtatapos. Bakit pumalakpak? Not only you, Brother Nico, pati ang buong mong sambahayan. Yung pangamba mo, Mother Angie, hindi lang ikaw ang maliligtas, pati ang buong mong sambahayan. Palakpakan nyo nga ang Panginoon. Palakpakan nyo ang Diyos, yung pinakamalakas. Hallelujah! Yung pangamba mo, hallelujah, Tita Joan, hindi lang ikaw maliligtas. Kasi tumanggap ka sa Panginoon, mag-uumpisa sa iyo ang kaligtasan kasama ng inyong mga anak. Amen! Palakpakan nyo ang Diyos! Hallelujah! Bakit may paglindol? Upang ang mga unbeliever ay lumapit, manikluhod, hallelujah, at tumanggap sa ating Panginoon. Kahit amen? And share the word of the Lord with him and with all who live in his household. Next slide, please. God is shaking the things up because he wants us to go back to him. Restoration and renewal to the believers and salvation to the unbelievers. Kapag may lindol, tapos ikaw born again, sabihin mo, Lord, natatakot ako. Pero Lord, salamat. Dahil i-restore mo ako. Can I amen? Can I amen? Panahon ng pandemic, maraming gustong magsimba. Alam niyo ngayon, hindi ko pa man nakita, sa Mindanao ngayon, punong-puno ang simbahan nila. Bakit? Gusto nilang magsimba kasi may lindol. Huwag niyo na pong hayaan na magkaroon ng lindol sa Maynila para ikaw ay magsamba. Kaya mga kapatid, bago ako magtapos, yung kanan at kaliwa mo, sabihin mo, kita-kits ulit sa Sunday. Pagpalain ang salita ng Panginoon. Palakpakan natin ito. Yun lang ba ang pinakamalakas ng palakpak sa Panginoon? Maraming salamat po sa mensahe po ni Pastor Jeff. So para sa aking kunting kaalaman din po mga kapatid, ang pagyanig sa ating mga kapatid, ito po ay nag-symbolize at nag-demonstrate mga kapatid na ang Panginoon ay nasa atin mga kapatid. At nag-Christ siya sa ating mga kapatid sa foundation ng ating spiritual na pamumuhay. Kasi minsan mga kapatid tayo ay nagtitiwala na safe na, strong na tayo mga kapatid kung tayo mayaman na. Kung tayo ay matalino. Pero ang temporary at permanent mga kapatid, yan ay nagsishake sa atin kung saan tayo, kung dapat natin i-realize na hindi lang tayo nagtitiwala sa ating mga karunungan, kayamanan,
kailangan na ang permanent nating foundation. So foundation for our relationship with God is kanina palagi tayo may connect sa Kanya. Amen po? Okay, so much for that mga kapatid. At tawagin ko po ang pagdala sa ating guys, an offering pagkatapos nitong mga bata. Mayroon bang presentation? Mga bata? O sige, after sa presentation, then Brother Joshua for guys an offering. Then may surprise din si Sister Tata sa ating mga pastor. Wala din Pastor Ricky. So, tatlo lang di ko alam kung anong surprise na sa kanyang bibigay. So, sunod-sunod na lang tayo para dito na. Din sa ating announcement, si Pastor na rin. So, this is my last standing here ngayon. Sa oras na ito, para tuloy-tuloy. Tawagin na natin mga bata, mga kapatid.